Tulog sa gabi, gigising sa umaga. Mag-aayos ng sarili. Mag-aalmusal. At ihahanda ang almusal ng aking alaga. At papakainin ko na ang aking alaga. At ito ang buhay ko dito sa bansang Israel bilang isang caregiver. Kasama na rin ang paglilinis ng bahay at pagluluto at iba pa. Mahirap man ay kakayanin para sa kinabukasan ng aking pamilya at sa mga nais mo sa buhay. Hello again! Welcome back to my channel. Yan. Alam niyo na, kung ikaw ay lagi nanonood sa akin, sinusubaybay mo yung aking videos, palabas, yun, laging ganito. Laging ganito, lumalabas. Ganito intro. Yan. Kasi alam niyo naman, hindi naman tayo makagala. Hindi makapag-travel. Kaya kami, travel na lang ng aking alaga sa labas. Kasama sa work ko yung pag-routine, pagpapaaraw sa labas. Sama yan. Pwede rin kami pumunta ng store, bumili, kasi may mga store dito. Kaso nga lang, gawa ng lockdown, close yung mga things. Ang open lang, mga pagkain. Mga things, belongs, mga ganyan, sarado yan. Nasanay na ako nakamas. Nakakasanayan na yung magmas. Reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body. Oh, yan. Tambay ulit dito, magpa-araw. Kasi sa loob ng bahay, maginaw. Gawa ng naipon yata dun yung ginaw kasi sa umaga ay sa gabi malamig, sobrang malamig sa gabi. Winter kasi. Pero ngayon pag mga bandang 11:30, yan, mainit-init sa labas. O, kailangan magpa-araw ng alaga. Ako rin, pa-araw din para sa kalusugan natin. Ano ba ang dapat ko ang i-share ko ngayon habang nandito tayo sa park? Okay. Yung applyan dati dito, through agency. Tapos kailangan mo pang may kakilalang agent para
sila nagpa-follow up sa agency, baka parang gano'n, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng agent, di ba? Yun, tapos, maraming requirements, ang mga, bigay lang ko ng idea, ano-ano bang mga requirements dito, yung mga requirements dito na nahirapan ako, kailangan meron kang old ID. Yun ang una, yung old ID. Old ID mo sa school, high school o college, o kung may mga old passport ka, yan, nakailang passport ka na kasi hindi ka. Kasi ako marami yung passport eh. Hindi ako natutuloy-tuloy sa pag-a-apply dati. Marami ako na passport. Naging 4 na yung passport ko na expired na. Pang-4 ko na yung bago ko. Ngayon 10 years na yung bago eh, yung validation niya. Pang-4 yung bago ko. Kasi dati bata pa ako, nagano na ako ng kuha-kuha na ako ng passport, nagbabalak-balak dati mag-abroad, tapos hindi natutuloy. Yan. Tapos, kapag wala kang gano'ng mga old passport, mga ID talaga, ID ng school, old ID. Yung kasi unang hinahanap eh, old ID. Tapos, school. Tapos, kailangan mo pang siyang ipa-validation sa school. Pupunta, babalik ka sa school para hingi ka ng letter. Yun talaga yung ano, certification of, basta hindi ko alam yun, basta hingi ka ng letter. Yan. Sa school na yan, certified true copy yung, alam mo, yung old ID mo. Pupunta ka, nung dati kasi yun ang kinuha ko eh. ID. Old ID ng school, yan, pupunta ako ng school, kumuha ko ng certificate na ano, true copy siya, certification. Pangalawa, yun nga, yung birth certificate mo, galing sa NSO, PSO na ba yung ngayon? Galing sa ano, kailangan, with resibo. Kailangan, pag kumukuha kayo ng mga requirements, huwag nyo wawalain yung mga resibo. Passport, may resibo yan. Kailangan pag kukuha kami with resibo, passport. MBI, with MBI, kailangan kumukuha sa main with resibo. Lahat may resibo yan. Police clearance with resibo. Yan. Travel record. Yan. Kukuha ka niyan. Kung married ka, kukuha ka ng travel record. Tsaka single ka, kukuha ka ng travel record. Tapos, ano ba yun? Pag ex-abroad ka naman, may kinukuha silang certification doon. Hindi ko kabisado. Basta alam nila yung certification na true copy na galing ka sa bansang yon, ganyan. Certification, yan. Tapos, yung mga old ID pala, kasama pala doon yung mga magulang. Magulang mo, kukuhanan yung mga ID. Old ID. At least 2 valid ID. Meron ka din 2 valid ID. Tsaka yung mga parents mo, kung may mga kapatid ka, kasama din yan. Ganyan kahirap, pati yung mga requirements ng mga kapatid, magulang. Kinukuha lang. Buti na lang, ako ay nag-iisa lang. Nag-iisa lang anak, kaya wala nang kukuhanan sa aking kapatid. Yung aking anak na lang, meron ako isang anak, binata, yan. Kinuhanan din siya ng ID, birth certificate, tapos travel record, ganyan. Kasi ang napansin ko kaya ganyan kahirap yung requirements, kasi mahirap, mahigpit dito sa Israel ang mga requirements, kasi kaya sila ganyan kumukuha ng mga requirements, kasi talagang ikaw yun kasi maraming peke-peke, di ba? Ganun yun eh. Kaya mahigpit sila sa pagpupunta dito sa Israel, kasi ito yung ano eh, ito yung banal na lugar natin dito, yung alam natin, si Jesus, ito yung Holy Land, kaya hindi basta-basta makakapunta dito na hindi mo pinaghihirapan. Mahirap, muntik na nga akong sumuko eh, pero napagastos na ako. Go lang, fight and fight. Ayan. Sana, ano pa ba yung mga requirements? Para at least, kasi meron na kasing apply ngayon na direct, government to government, sa POEA, mag-inquire lang kayo doon, kasi applyan nga ng caregiver na marami yan. Kasi ngayon, dahil gawa ng may dumaan na pandemic sa atin,
marami nakatambay, marami nangangailangan ng mga caregiver galing sa Pilipinas, di ba? Ang mas kinukuha nilang mga caregiver dito ay Pilipina, kasi ang mga Pilipino ay gusto nila, halos karamihan dito na mga gusto nila ay Pilipi galing sa Pilipinas, kasi magagaling daw tayong mag-alaga, mababait. Yan. Yun ang mga narinig ko, kaya maalaga daw ang mga Pilipina. Kaya marami yung kailangan ngayon. Ang nabalitaan ko may balita yung sa GMA ba o ABS-CBN na kailangan ng 500 caregiver dito sa Israel. Alam ko naman marami nangangailangan ngayon, marami naghahanap kasi gawa na pending. Walang pumupunta dito na caregiver, na pending yung flight, na pending yung pag-apply, na stop ang hiring, ganyan. Kaya yung mga nagbabalak yan lang, nagbibigay lang ko ng idea ng mga requirements, kasi baka ganun din ang requirements sa POA, kasi nga syempre hindi naman yan mag-iiba. Pero ang ano doon, ang naiba lang doon, wala nang placement fee. Kasi dati nga nag-a-apply kami, may agent, may placement fee. Ang ano na lang doon, ang POA na lang, sa POA na lang, ikaw yung gagastos ng mga requirements, saka yung flight. Ikaw lahat. Wala nga lang, nakabawas nga ang gastos kasi wala nang agent dadaanan. Wala nang placement fee. Kaya mag-a-apply ka na lang doon sa POEA, mag-inquire na kayo doon. Kasi bago lang yung balita na yun na applyan sa direct na siya, hindi na siya agency. Kaya arat na, apply na kayo. Tsaka kailangan mayroon kayo, magte-training kayo ng in situ caregiving. Yun. Tapos yung ganun din, selection, employer, ganyan. Katulad namin, waiting employer. Yan. Kaya arat na, apply na kayo na. Kaya kung meron kayong question, may katanungan kayo, comment lang below, and kailangan nyo din mag-subscribe para updated kayo sa aking mga konting idea, kwento, mga nalalaman ko dito sa Israel. Kaya subscribe na and click bell notification para sa updated. Yan. 15 seconds of fame, it's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will